Bago ko ipagpatuloy ang kwento, sa lahat ng mga nagtatanong tungkol sa akin at maging sa mga kwento ko na rin, balikan nyo at basahin nyo mga ibinahagi ko na dati. Tsaka nyo maiintindihan at baka dun nyo malaman ang sagot. Pinapaalala ko lang, lahat po ng nababasa nyo ay totoo. Hindi ako magsasayang ng oras para lang imbento o gagawa ng fairy tale. True story at based on experience talaga ang nababasa nyo. Salamat sa admin dito sa Spookify. Tara, simulan na natin. Handa na ba kayo? Nung araw na natagpuan ang patay na binatilyo sa lugar kung saan namin tinapon ni Buddy ang patay na itim na ibon, maraming tao ang nakiusyoso. Iniimbestigahan din ito ng mga pulis. Nakaagaw pansin sa amin ni Buddy yung tattoo sa likod ng bangkay ng binatilyo. Tiningnan kasi ng investigator ang katawan. Pinatalikod niya ito. Yung tattoo na nakamarka sa kanyang likod, isang cross na nakabaliktad. Nung tiningnan ko ito, nag-iba ang pakiramdam ko. Sumakit ang ulo ko. Nakakapanghina. Kaya agad akong umalis doon sa area. Nung makauwi ako, tsaka pag gumaan ang pakiramdam ko. Nakasunod pala si Buddy sa akin noon. Naniniwala na talaga ako sa mga kababalagan na nangyayari. Akalain mo yung ibon kagabi na magnanakaw ng mga hayop. Yun din pala yung baliw, sabi ni Buddy na umupo sa harap ko. Hindi yun baliw, Buddy. Isa siyang satanisin. Nakita mo yung baliktad na cross na nakatattoo sa likod niya. Palatandaan yun, sabi ko kay Buddy. Nagulat siya sa sinabi ko. So fast forward tayo. Pangalawang biyernes ng pagsubok ni Buddy. Ganong oras din kami lumabas ng bahay, papuntang chapel. Tulad din ng ritual nung una, ginawa namin patungtong ng 9 p.m. Kahit natatakot si Buddy, kailangan niyang harapin ang pagsubok niya. Naalala niyo ba yung bata na humawak sa akin matapos yung ginawa namin sa chapel? Humahawak pa rin siya sa pangalawang beses. Maamo pa rin ang mukha ng bata. Ramdam kong isa siyang mabait na bata. Maayos naman natapos ang pagsubok ni Buddy at nilisan namin ang chapel ng tahimik. Nakauwi na kami noon nang biglang may malakas na kumalabog sa labas ng bahay sa may highway. Tinakbo namin ang palabas ni Buddy kung ano yung narinig namin. Tumambad sa amin ang isang kulay pulang FX na sasakyan na bumaliktad. Basag ang mga salamin at kitang-kita sa daan ang markang nagasgas halos 30 meters ang haba. Bay! Tingig bay! Sigaw ni Buddy. Pero hindi ito sumagot. Nakasunod pala sa amin ang partner ko at sinamoy. May dalang flashlight ang partner ko kaya inilawan niya ang driver's window para makita ang sitwasyon nito. Buti na lang, wala nang masyadong dumadaan ng mga sasakyan ng mga oras na yon. Nakita namin na may tumutulong dugo sa ulo ng driver. Patay na yung driver on the spot. Nagsimula na ring lumabas sa mga kapitbahay na alam nyo na, chismax na dis. At may tumawag na ng pulis. Kami ni Buddy ang naglagay ng mga sanga ng kahoy na may mga dahon at mga bato na nagsisilbing warning device kung sakali may dumaan. Habang kasalukuyang nagsasagawa ng investigation tungkol sa aksidente ang pulis, kinalabit ako ni Buddy at itinuro niya ang kabilang tabi ng highway. Sa kurbadang daan din kasi ito nangyari. Ang itinuturo ni Buddy ay ang kaluluwa ng driver na duguan ng noo at inakbayan siya ng isang familiar na kaluluwa rin. Ang satanismong binatilyo ang nakaakbay sa kaluluwa ng driver. Oo, siya ang dahilan mismo ng aksidente. Hindi nakapagtataka na makakita na si Buddy ng kaluluwa. Bukas ng third eye niya eh. Dahil sa nakikita namin ng kaluluwa ng driver at ng binatilyong may kagagawa ng aksidente, nagalit ako at si Buddy. Anong dasal bang dapat gamitin para mawala sa ating paningin yung baliw na yan? Pabulong na sinabi ni Buddy sa akin. Wag. Hindi natin pwede gamitin dito, Buddy. Madadamay yung kawawang driver. Hintayin natin ang hudyat para mawala yan ng tuluyan. Sagot ko kay Buddy habang pigil ko ang inis at galit na nakatingin sa alagad ng satanas niya. Nakatinging nakakaloko na nilalabas pa niyang dila. Ginagawa niya kaming bata na pinagtatawanan. Fast forward ulit tayo. Umalis silang lahat dahil nanood ng Miss Barangay. Ako lang nagpaiwan sa bahay. Nanood lang ako ng DVD na ang palabas ay gera. Naalala ko biglang maliit na notebook na nakuha namin sa kuweba. Itinago ko kasi ito sa bag ko na ibinalot ko sa t-shirt ko. Kinuha ko ito at pinasa ng tahimik at kinabisado ko na rin. Naalibadbaran ako bigla sa ingay ng TV kaya pinatay ko na. Patuloy ako sa pagbabasa ng mga sinulat ni Papa sa maliit na notebook. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng antok. Tiningnan ko ang wall clock. 10 p.m. na kaya naiisipan kong mag-lock na ng pintuan sa harap at sa kusina ng bahay. Umidlip ako sa sofa, inubad ko ang t-shirt ko para ilagay sa aking mata.
Hindi ko na pinatay ang ilaw kasi hindi pa din naman sila umuwi. Aantayin ko na kakatok sila. Madali lang naman ako magising kapag may konting ingay. May forever kasi kami ng insomnia. Halos kalahati siguro ng oras ako nakaidlip nang makaramdam ako ng may nakapasok sa bahay. Nasa sala ako ng sofa nun. Nakahiga kaya malalaman ko kung may papasok talaga. Gising na ako pero hindi ko pa tinatanggal ang takip ng aking mata. Sa isip-isip ko, hindi ito normal na tao. Dahil hindi ito duman sa pintuan. Nakalaki. Marahil sa bintana at nag-anyong kung ano. Alerto na ako nun. Pinakiramdaman ko ang yabag ng paa niya. Papalapit ng papalapit sa higaan ko. Tumigil siya sa aking harap. Mabilis kong tinanggal ang takip kong t-shirt at bumulaga sa akin ng isang nakarobe na itim na tao. Hindi ko makita masyadong mukha niya. Nakatabon yung hood niya sa ulo kasi. Pero tinignan ko ang kamay niya. Kulubot at may hawak itong matalim na punyal. Kaya agad akong tumayo. Nakatayo kami pareho at 20 inches lang ang pagitan namin. Mabilis kong tinangka na tanggalin yung hood para makita mukha niya. Nagkamali ako ng galaw. Nahawakan niyang kamay ko at yung isa niyang kamay na may hawak na punyal ay isinaksak niya. Nasangga ko ito at tuluyan na kaming nagpambuno at itunulok niya ako. At tumilapon ako sa kusina. Nasagi ko ang lalagyan ng mga kutsara na nakapatong sa lamesa. Kaya ibinato ko sa kanya. Pero nakangiti lang ang nakaitim na nakahud. Napansin ko rin ang braso niya na may tattoo. Baliktad na cross pero may mga maliliit na letra na nakapaligid dito. Nang bigla ko nalang naramdaman na gumagalaw ng kusa ang katawan ko. Kumuha ako ng abo. Nasa dirty kitchen lang malapit lang sa posisyon ko. Ipinalibot ko ito sa kinatatayuan ko. At nagdasal ng Latin na protection. Nagulat ang nakaitim na nakaroba. At tinanggal niya ang nakatabo na hood. Tumambad sa akin ang mukha niyang kulot na walang kilay. Isang matandang lalaki. Hindi siya mapakali. Ang hindi niya alam na hindi siya makakalabas at makakatakas. Kinamitan ko ng Latin na dasal na hindi siya makakalabas ng bahay. Nagkamali ka ng pinasok na bahay, Tay. Hindi ka makakatakas ngayon. Mga satanismo kayo, dapat sa inyo ibalik sa impyerno. Sinabi ko ito sa matandang satanismo. Pero binato niya sa akin yung punyal na hawak niya. Siyempre, umilag ako. Hindi naman ako Superman para hindi tablan. Yung punyal niya, tumama at bumaon sa simento. Ganun pala katalim at katulis yun. Sinubukan niyang tumakas na nag-anyong pusang itim. Mismo sa harapan ko ha. Ako naman nakatayo lang sa loob ng abo na pinalibot ko. Nakatingin lang sa kanya na hindi mapakali at di na alam kung saan siya tatakas. Wala pa naman akong ginagawa sa kanya. Wala pa naman eh. Pero masyado siyang balisa at nagpapanik at atat na lumabas. Lakas ng loob pumasok pero takot na lumabas. Halatang kinakabahan siya nang lumabas ako sa abo. Kumuha lang ako ng yosi at nagsindi. At binunot ko yung punyal na nakabaon sa semento. Kahit na ganyong itim na pusa siya, kitang-kita ko ang bilis ng paghinga niya. Nininervyos ka sa pinagagawa mo, Tay? Teka, binato mo ako nito kanina, no? Kaya kung ibato ko to pabalik sa'yo, makakailag ka kaya? Paabot mo ang mensahe ko sa maestro mong may sungay, na mahina ang mga disipulo niya. Huling sinabi ko yun bago ko hinipan ng dasalang punyal. At ibinato sa pusang itim na nininervyos at tumusok sa tagiliran niya. Pinuksan ko ang pinto at yun ang paraan para makatakas siya. Ibig sabihin, binawi ko na bitag na nakaharang. Sinarado ko ulit ang pinto at inayos ko ang mga nagulong kagamitan. Baka magtaka sila pag-uwi nila pero yung simento na tinamaan ng punyal halatang nabutas. Pansin na pansin. At bumalik ako sa panonood ng DVD. Hindi na ako makabalik sa pagkaidlip. Hintayin ko na lang sila makauwi. Abangan ang susunod na karugtong dahil isang nakakagimbal ang mangyayari. Maraming salamat Spookify. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.